Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po mga ka-AANP. Isang mapagpalang unang araw ng Abril sa ating lahat. Yung April 1 ay April Fool's Day sa ibang bansa. Nauso ito sa Europe noong 1500s na kung saan may mga jokes and pranks. Parang ngayon nga ang pranks ay di na lang every first day of April. Halos araw-araw may naririnig kang, "It's a prank!" Di po ba? Na-prank na rin ho ba kayo? Ops, huwag po mag-alala. Wala po ngayong prank. Ang programang araw-araw na pagpapala ay hindi prank. Ito po ay totoong-totoo kasi hindi tayo fool. At ang salita ng Diyos ay pawang katotohanan lamang at walang biro, walang kalokohan at walang katatawanan. Amen? Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo upang makapag-aral kami ng iyong salita. Give us a heart that is receptive to your word and ears. Incline our ears, Lord, to understanding. Lord, bless us today in Jesus' name. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga virgins. Sa parable na itinuro ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 25, ay meron pong dalawang klase ng mga dalaga o virgins na naghihintay sa lalaking ikakasal. Ang 5 ay mga wise virgins o matatalinong mga dalaga. At ang ibang 5 ay mga foolish virgins o mga hangal na mga dalaga. Pansinin po ninyo, ang mga dalaga pala ay mga virgins. At pag dalaga ka, virgin ka habang naghihintay sa bridegroom. Thumbs up? Matthew 25 verse 3, "Those who were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil on their vessels with their lamps." Ang mga wise virgins o matatalinong mga dalaga ay bukod sa pure sila ay prepared. Verse 5, "But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept." Oh, na-delayed ang bridegroom. Usually, ang bride ang nadidelay sa totoong buhay. Dito sa parable, dahil delayed ang bridegroom, nakatulog silang lahat. Sa wikang Filipino, maganda ang pagkakasalin. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Tapos habang sila'y natutulog, may nagsabing, "Nandyan na ang bridegroom! Dumating na!" So, gumising sila. Asan? Asan? Yun pala, it's a prank! Tulog muna kayo, wala pa. Sorry po, joke lang po yun ha, script lang po ni Cynthia. Wala po sa Biblia ang prank. Ito po ang totoo sa verse 6. "Ngunit ng hating gabi may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." At ito na nga, dumating na ang bridegroom at ang gagawin ng mga virgins ay sasalubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kahit konting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan." Sagot siguro ng isang virgin, "Ayaw ko nga, ba't kasi hindi ka nagdala ng oil?" Yung isa maaring pabirong nagsabi, "Anong gusto mo, virgin oil o extra virgin oil?" Pero ito po ang sagot ng mga wise virgins. Verses 9 to 10, "Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo." Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Kaya lang, itong mga hangal or foolish virgins, habang bumibili sila sa labas ng langis, dumating ang bridegroom at sinarado na ang pinto. Ibig sabihin, wala nang makakapasok pa. At noong dumating sila, pagkatapos makabili, sabi nila, "Lord, Lord, open to us. Panginoon, Panginoon, pagbuksan niyo po kami." Pero ang sagot ng bridegroom, verse 12, ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Wow, ang sakit naman nun. Hindi ka kilala at nireject ka ng groom. Hindi natuloy ang kasal. Walang kasalang naganap sa mga foolish virgins. Pero sa mga wise virgins, may kasalang naganap.
Dear brothers and sisters, ang parable of the 10 virgins ay patungkol sa paghahanda natin sa second coming ni Lord. Nakalipas na po ang Holy Week. Alam na po natin ang istorya, si Jesus ay naparito sa lupa, His first coming, upang mamatay para sa ating kaligtasan. After 3 days, He resurrected and now seated at the throne of heaven. And next thing to happen, ang susunod na pangyayari, babalik siya for His second coming. Siya ang bridegroom at tayo ang mga pakakasalan niya. We are His bride. At bilang mga brides na naghihintay, let's keep ready. Let's get ready and be prepared. Hindi natin alam kung kailan siya darating, kung mamayang hapon, o alas 12 ng hating gabi, o ngayong second quarter ng taon, o kaya sa year 2027, o sa susunod pa na dekada. We do not know the exact time. Basta, mag-prepare tayo. Ready for that expected event in an unexpected time. Sabi po ng Panginoong Yesus nung matapos niyang ituro ang parable of the 10 virgins, verse 13, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour which the Son of Man is coming." How to be ready? Una, let God be your God. Begin a relationship with Him. Have that intimate relationship with God. Accept Christ as your personal Lord and Savior. Ngayon na, siguraduhin mo ito. Siguraduhin mo na tinanggap mo na ang Panginoong Yesus. Kasi mahirap na. Baka masaraduhan ka ng pinto. At sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kita kilala. Pangalawa, excited ka na salubungin siya. Ang sabi sa Biblia, pag dumating siya, dapat gising ka at handa kang salubungin siya. Hindi ka nahihiya dahil madumi ang damit pangkasal mo. Pure and blameless, no wrinkles, no blemish. Nagliliwanag ang buhay. You have an oil in your lamp and it keeps on burning. So have that excitement. Your excitement will fuel you to become prepared and ready to meet our Savior and to do good works in the kingdom of God. Ang pahiwatig po sa atin ng Panginoon ay meron talaga tayong hinihintay. Sure na darating siya. Hindi prank. Di ba pag may expected tayo na darating, lahat ng kasuluk-sulukan ng bahay natin ay nililinis natin at inaayos. Nagsiserve tayo ng pinakamainam na pagkain. Inihahanda ang mga facilities o amenities. Excellent at high standard ang lahat ng preparations. At tayo naman kailangan nakaayos, maganda ang damit at mukha. Parang mga bride, the most beautiful, ika nga. Ang tanong ngayon, are you fool or wise or a wise virgin? Siyempre, wise. So kapatid, sabihin mo sa sarili mo, gising, magbantay, bantayan ang sarili. Huwag hayaang aandap-andap ang ilaw. Bantayan ang mga nakapaligid, bantayan ang nasa mundo, bantayan, baka ang oil ay umaandap-andap na, katulad ng mga fools. Therefore, sabihin natin, I will watch and I will keep on watching because I am wise, I am prepared. Amen. Let us pray. Lord, thank you na may chance pa kami para maghanda sa iyong muling pagbabalik. May chance kami para magsisi ng aming mga kasalanan at maituwid namin ang lahat ng mga mali sa aming buhay. May chance kami para tanggapin ang alok-alok mo na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Salamat sa chance at oras pa na pagliwanagin pa ang aming mga ilawan. Sa dami ba naman ng magagandang biyaya mo sa amin, ano pa ba ang dapat naming gawin kundi magliwanag, sundin ang kalooban mo at magpagamit ng lubusan sa iyong kaharian. Keep us awake, O Lord. Keep us alert and enthusiastic while waiting. Keep us pure and holy before you. Keep us, Lord, until you come. This is our heart's desire. Ito ang panalangin namin, ang makilala mo kami at hindi mapagsarahan ng pinto pagdating mo. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tandaan po, mga matatalinong naghihintay, darating siya. Hindi ito prank. Siguradong sigurado, He is coming soon. Ako naman po, I'll be back.
Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God naranasan